Nagalit pala ang isa sa mga team owner ng Los Angeles Lakers dito kana LeBron James at Anthony Davis. Pero bago yan matapos naman na makuha ng Los Angeles Lakers itong si Luka Doncic kapalit ni Anthony Davis dito sa Dallas Mavericks, ay nagbibigay daan nga ito para maging isang contender team ang Los Angeles Lakers dito sa West. Pero itong former player ng Boston Celtics na si Paul Pierce, ay nakipagtalo ito nga ay para sabihin na ang tangi nga lang daw na paraan para maisalba ng Los Angeles Lakers ang kanilang mga sarili, ay kung iti-trade nila si LeBron James at Bronny James sa Cleveland Cavaliers, para makabuo daw ang Los Angeles Lakers ng isang contender team para kay Luka Doncic. Yan nga mga idol ang mga sinabi nitong si Paul Pierce na alam naman natin na ito ay matagal ng hater ni LeBron James. At sa sinasabi naman ni Paul Pierce na mga missing piece na mga players na maaaring maging kapalit nila Bronny at LeBron sa Cavaliers, ay itong sila Jarrett Allen, Sam Merrill at Ty Jerome. Nasa trade nga daw na ito ay mas lalakas ang bench unit ng Los Angeles Lakers. Lalo at mapupunan nga daw nito ang mga kahinaan ng Los Angeles Lakers, na ito nga daw sila Sam Merrill at Ty Jerome ay kayang makashoot sa 3-point range. Habang ito namang si Jarrett Allen ay maganda raw itong addition sa Los Angeles Lakers lalo at wala na si Anthony Davis sa kanilang roster. Si Jarrett Allen nga ay may edad pa lang na 26 years old at malaki nga ang impact na maibibigay nito both sides para sa Lakers. May average nga ito sa ngayon na double-double 13 points 10 rebounds per game sa 48 appearance nito sa Cavaliers ngayong season. May impressive naman itong shooting na 70% sa floor. Pero kahit ganito mga idol ang trade package na makukuha ng Los Angeles Lakers dito sa Cavaliers, ay malabo pa ata nilang i-trade itong si LeBron James. Malaki din kasi ang impact sa market ng mag-amang James dito sa Los Angeles. Dahil nga sa kanila ay lumakas ang negosyo na nakapalibot sa Los Angeles. Hindi lang yan dahil halos palaging sold out ang mga ticket kahit saan man maglaro sila Bronny at LeBron James. Na kahit nga mahal ang mga nasabing tickets ay walang pakialam ang mga fans basta makita lang na maglaro ang kanilang idol lalo na itong si LeBron James. Kaya isipin nyo na lang mga idol kung gaano kamahal ang mga tickets sa farewell games ni LeBron James sa NBA. Kaya bakit iti-trade pa ng Los Angeles Lakers si LeBron kung kumikita naman sila dito ng malaki? Isa pa ay kahit naman i-trade ng Lakers sila LeBron at Bronny, ay maaari pa namang makabuo ang Los Angeles Lakers ng isang contender team sa palibot ni Luka Doncic. Unang-una ay bata pa naman si Luka, pangalawa ay malapit na rin namang mag-retiro si LeBron James kaya naman ay lalaki na ulit ang salary cap ng Lakers. Na dito ay magagawa na nga nilang makakuha ng isang star player at ilang mga maaasahang role players na makakasama ni Luka Doncic. Pero kayo mga idol, ano ang masasabi nyo dito sa mga sinabi ni Paul Pierce? Samantalang ang isa naman sa mga team owners ng Los Angeles Lakers na si Jeanie Buss, ay napuno na pala sa paulit-ulit na request nila Anthony Davis at LeBron James. Ilang seasons na kasi na gusto ng dalawang players na ito na gumawa ang Los Angeles Lakers ng isang trade para maging contender team. Kaya ayon pa sa isang source ay na-frustrate na di umano itong mga nasa taas ng Lakers franchise at isa na nga dito si Jeanie Buss. Meron kasi mga idol na itong sila LeBron James at Anthony Davis ay may mga gustong player sa open market, na kung makukuha man daw ito ng Lakers tapos hindi naman nila magagawang maging isang championship contender, ay magkakaroon lang daw ng tensyon sa pagitan nila LeBron at Davis dito sa mga team ownership group ng Lakers. Ayon nga yan sa report ni Sam Amick ng The Athletic. Kaya kesa naman na sumakit at mahirapan lang ang front office ng Los Angeles Lakers sa request nila LeBron at Davis, ay trinade na lang nila si Anthony Davis sa Dallas Mavericks kapalit ni Luka Doncic. Isa pa mga idol ay wala din namang balak ang Los Angeles Lakers na bigyan si Anthony Davis ng contract extension. Hanggang 2028 pa kasi ang kontrata nito sa Lakers pero may player option ng 2027-28 season nito. Kaya eligible na sana ito sa contract extension sa susunod na taon. Kaso ay walang balak ang Lakers na bigyan pa si Davis ng contract extension. Kahit ito ay healthy at productive pa both ends sa loob ng court. At kahit candidate pa daw ito sa Defensive Player of the Year sa last 2 seasons. Isa pa ay magiging 36 years old na rin daw si Davis pagpasok ng 2029-2030 season. Kaya ito rin pala yung mga dahilan kung bakit nila trinade si Anthony Davis. Sino ba namang hindi tatanggi sa isang 26 years old na pang MVP ang performance na si Luka Doncic? At ang pinaniniwalaan na magiging mukha ng Los Angeles Lakers sa mga susunod na taon. Pero kayo mga idol, tama nga lang ba ang ginawa ng Los Angeles Lakers na i-trade nila ang kanilang superstar big man na si Anthony Davis kapalit ni Luka Doncic?